5 paraan kung paano tayo makakaiwas sa mga customer na nangungutang sa tindahan natin. Marami sa ating mga sari-sari store owners ang napipilitan magpautang kahit palabag ito sa kalooban natin. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nagpapautang at paano nga ba tayo makakaiwas dito o makabawas man lang sa mga ganitong klase ng customer? Number 1, limitahan mo yung pakikipagkwentuhan sa mga customer mo. Alam nyo mga kanegosyo, hindi naman talaga maiiwasan na meron tayong mga customer na dadating na talagang ganadong makipagkwentuhan. Ang tawag dito sa mga to is yung extrovert. Ito yung mga tao na talagang kahit ikaw ramdam nila na hindi ka naman interesado sa kung ano ba yung kinukwento nila, tuloy-tuloy pa rin silang nagkukwento. Okay lang yan kanegosyo, pero once na pagbigyan mo kung ano yung hilig nila, siguradong mapapadala siya dyan sa tindahan mo kasi nakukuha niya yung gusto niya. Yung mga kanegosyo, alam niyo ba kung bakit importante na dapat araw-araw tayo naglilinis ng mga produkto natin sa sari-sari store? Dahil syempre sa experience po namin sa tagal na namin nagtitindahan, hindi mo namamalayan baka mamaya meron ng mga langgam dyan sa iyong rack na bumubutas sa iyong mga paninda katulad ng mga ganito, pansit canton, especially mga asukal kanegosyo, at hindi rin makakaligtas yung mga 3-in-1 coffee natin kanegosyo. Yan, kaya make sure dapat lagi ninyong papagpaganyan. Tapos yung mga sulok-sulok kanegosyo, kailangan siguraduhin mo na inaabot yan ng paglilinis mo dahil baka mamaya pinapapak na ng langgam yung mga ininvest mo. So yun ang sari-sari store tip natin for today. Pangatlo kanegosyo, para lumago yung sari-sari store business mo gamit lang yung maliit na puhunan, huwag kang magsisettle sa mga produkto na papiso-piso lang yung tubo. Mag-isip ka ng mga paninda na pwede mong tubuan ng higit pa sa piso. Yung mga produkto na pwede mong i-offer sa tao na higit pa sa piso yung pwede mong kitain. Yaan yung mga produkto na i-acquire mo o ilagay mo sa loob ng tindahan mo at i-offer mo sa mga suki mo. Kasi sa ganyang paraan kanegosyo, mas mapapabilis yung paglaki ng tindahan mo dahil nag-o-offer ka ng mga produkto na hindi ino-offer ng kakumpetensya mong negosyo. Number 1, maglagay ka ng karatula sa tindahan mo. Yung nakalagay kanegosyo na no credit or bawal lang umutang. Alam ko mga kanegosyo, gasgas na yung karatula na yan. Pero marami pa rin pong tindahan ang gumagawa ng ganyan at napaka-effective pa rin po ng ganyang karatula. Bakit? Kasi po, given naman na hindi talaga tatalab yan sa lahat ng tao, sa lahat ng customer. Pero, kahit papano mga kanegosyo, mababawasan yung mga customer na gustong sumubok na makaisa ng utang sa tindahan mo. Kasi, yung karatula na yan, hindi po yung gagana sa lahat kanegosyo, lalo na sa mga tao na hindi marunong mahiya or walang kahiya-hiya sa katawan. Yung mga tao na hindi naman marunong kilabutan, di ba? Pero pagdating sa ibang tao na nakakaintindi, epekto yan kanegosyo. Gagana po yan, di ba? Yan yung mga tao na mahihiya, na gusto sanang umutang pero nakalagay, bawal umutang. Imbis na uutang siya, magdadalawang isip siya, di ba kanegosyo? Kahit papano, mababawasan yung mga tao na gustong umutang sa tindahan mo. Iwasan natin magbanggit ng mga negative words. Halimbawa ganito, kunyari may bibili sa'yo, meron ka bang ganito? Alam mo naman na wala kang ganon. So, wag mong sasabihin basta-basta na wala. Pwede mo sabihin ako naubos lang. Hayaan mo sa susunod na balik mo meron na. Diba? Kasi kapag sinabi mong wala, so parang shutdown mo na yung utak ng customer mo na never ka nang magkakaroon ng ganong klase ng produkto sa tindahan mo. Pero kapag sinabi mo, naku naubos lang, hayaan mo. Sa susunod na balik mo, magkakaroon na ako niyan. Ibig sabihin, merong chance na mag-restock ka o bumili ka ng ganong produkto para ilagay mo sa tindahan mo at merong aasahan yung customer mo na babalikan sa tindahan mo. Kaya iwasan natin yung mga ganyan, yung mga negatives. Kasi kapag sinabi mo ring wala, so yung bounce nun sa mundo is wala. Nako, wala talagang nag-e-echo. So tumatalbog siya sa ano mo. So parang pwede na rin walang ganitong produkto. Wala ka ring benta ngayon, wala ka ring benta kinabukasan. So parang nagkukumpul-kumpul yung kaya iwasan natin yung mga ganon. Sa susunod mga kanegosyo, magko-content kami ng mga kung ano yung mga alternative words na po pwede natin gamitin para ma-avoid natin yung mga words.
Bakit importante na merong CCTV sa loob ng tindahan natin? Meron isa sa kanan at meron rin pong isa dito sa kaliwa. Alam nyo mga kanegosyo, sa panahon ngayon, napaka-importante po na meron tayong CCTV dahil yan ang nagsisilbing mata natin sa loob ng tindahan, especially kung ganito walk-in ang store ninyo. So hindi na natin kontrolado kung ano yung ginagawa at kung sino-sino yung mga taong pumapasok na customer natin dito sa loob ng tindahan. Hindi na natin sila nababantayan sabay-sabay. Kaya importante na dapat meron tayong CCTV kanegosyo dahil protection po natin to para sa mga masasamang loob, sa mga walang planong gumawa ng mabuti, at syempre para sa mga unwanted events, 'di ba? Yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Ito, gamit na gamit namin yung mga yan, CCTV namin kanegosyo, dahil ayan, meron kasing mga customer minsan nagki-claim na kulang daw yung sukli. So dito mare-review namin, makikita namin kung kulang ba talaga yung sukli na natanggap niyan, 'di ba? So dito rin makikita kanegosyo kapag may nagde-deliver po sa amin, makikita rin namin dito kung tama ba, kung na-deliver niya ba ng tama yung mga produkto na in-order namin sa kanila. Kaya importante kanegosyo na mag-invest tayo sa ganyan kanegosyo, mga CCTV, kasi ito lang yung magsisilbi nating proteksyon para sa ganong klase na mga pangyayari. Bilang isang sari-sari store owner na kagaya nyo, isa rin po akong customer na tumatangkilik sa ibang tindahan kagaya ng iba. At base sa sarili kong obserbasyon, meron palang iba't ibang klase ng approach ang bawat store owners kung paano nila pakikitunguhan ang mga customer nila. Paano nga ba tayo makakapag-generate ng maraming suki? Sa lahat ng mga tao na bumibili dyan sa tindahan mo ay mag-alat ka ng at least 10 segundo para bigyan ng personal na atensyon ang mga customer mo. Batiin mo kanegosyo. Wow! Ang ganda ng kulay ng buhok mo ngayon ah. Alam mo, bagay sa'yo. Lalong lumabas yung ganda mo. What? Sa madaling salita kanegosyo, bolahin mo ng konti. Dahil sa ganong paraan, hindi mo namamalayan na nabe-break mo na ng bahagya ang barrier nyong dalawa. At simula sa araw na ginawa mo yung bagay na yon, ay unti-unti nang magiging positibo yung pagtingin ng customer mo dyan sa tindahan mo. Sa tindahan mo hindi sa'yo. At sa sumang-ayon ka man o sa hindi, isa yan sa mga maliliit na bagay na makakapagdulot ng napakalaking impact para dyan sa negosyo mo. Risky magnegosyo, kaya mas gusto ko na lang maging empleyado. Honestly, totoo yan. But to lessen the risk, dapat alam mo kung ano ang ginagawa mo. Gumawa ka ng estratehiya na nakikita mong hindi ginagawa ng kabilang tindahan para makasurvive sa kompetisyon yung negosyo mo. Sari-sari store lang ako? Pa-strategy ka pang nalalaman dyan? Basta magtinda ka, tapos. Honestly, gumagana yan. Noon. Pero sa panahon ngayon, nakaliwat ka na ng tindahan at may magbubukas na naman na panibagong tindahan dyan sa lugar mo next month, ay mag-isip-isip ka. Kaya kung gusto mong manatiling buhay ang negosyo mo at makasabay sa bilis ng panahon, maglagay ka ng mga unique na produkto at mag-offer ka ng ilan sa mga serbisyo na nakikita mong hindi ino-offer at binibenta sa kabilang tindahan para maka-attract ka ng mga panibagong customer na papasok dyan sa tindahan mo. Magbenta ka ng laruan para sa mga bata. Maglagay ka ng piso net or piso wifi para naman sa mga teenager na hindi maka-afford magpalagay ng internet sa mga bahay nila. Pwede ka ring mag-offer ng timpla ng kape para sa mga matatanda. Try mo rin magtinda ng almusal sa umaga o ulam sa tanghali para naman doon sa mga tao na walang oras para magluto. Subukan mo rin mag-offer ng Volts products dyan sa tindahan mo dahil ito ang klase ng negosyo na hindi basta-basta kayang gayahin